Mas himayin natin ang naging talakayan kanina sa Kamara kaugnay sa substance ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakausap natin ang isa sa mga miyembro ng Justice Committee sa Kamara, si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Congressman Chua, magandang hapon po sa inyo at welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Sir, una po sa lahat, lilawin lang natin itong pinag-usapan nyo o tinalakay nyo ay isa lang no, sa dalawang impeachment complaints, yung kanina po sa Congress. Tama po kayo dyan. Kung maalala po ninyo, dalawang impeachment complaint po ang final. Yung isa po yung kay De Jesus, impeachment complaint, at yung isa naman po yung kay Masa et al. Impeachment complaint. So yung kanina, tinalakay po namin yung sufficiency of substance insofar as yung impeachment complaint ni De Jesus. And ang naging conclusion po dito ay? Wala pa po kami naging final na conclusion dahil bukas pa po kami magbobotohan dahil ang sabi po ng ating chairman, mas gusto po niya na pag-isipan po muna ng mga miyembro kung ano po ang magiging boto. Bagamat kanina po, nagpahayag na po ng ang ilan sa mga miyembro ng kanilang, hinimay po isa-isa po yung mga grounds kung meron nga pong substance, sufficiency in substance. And Congressman, kanina nga namomonitor ko yung naging pagtalakay nyo nga doon. Napansin ko lang, no, karamihan sa inyo, ang comment ay wala talagang pinantutungtungan talaga na matibay na ebidensya yung mga complaints. Katulad na lang nung yung sa kidnapping po, yung betrayal of public trust, sinasabi, ipinagbasihan daw partner sa mga napanood lang sa mga news. Pati na rin yung doon sa drug use. Doon din, pinagbasihan din is kung ano yung naging statement ng kanyang kapatid. Tama po ba na karamihan doon sa ano ay wala silang na kumbaga magbibigyan Supporting, ng magsusupport. Oo. Puro hearsay, parang ganun po ang lumalabas. Dito po sa usaping kidnapping kasi kailangan malaman po muna natin kung ano po talaga yung nilalaman ng kanilang reklamo. Dahil base po sa kanilang reklamo, yun nga po, meron pong betrayal of public trust ang ating mahal na Pangulo dahil po dito sa kidnapping sa dating Pangulo, si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung titignan po natin, ang elemento ng kidnapping, malino naman po unang-una, kailangan po private ang offender po dapat ay private individual. So, isa po yun sa elemento. Pangalawa po, kailangan may unlawful act. Yung act po ay unlawful. Dito po, sa nangyari po dito, unang-una po, ang mga humuli po, hindi naman po ang ating Pangulo, kung hindi ang PNP. Oo nga po. So, pangalawa po, yung pong ating pong ang base po sa paghuli ay base po sa warrant na inisyu ng ICC. At tayo naman po ay sinunod po natin to dahil tayo po ay signatory sa Interpol. Oo nga po. Kaya yun nga po, kumbaga nag-act kayo sa isang order talaga po. Hindi naman siya talaga maituturing na kidnapping. Tama po, Congressman? Tama po. Kaya nga po, pero ito po ay opinion ng mga ilang mga miyembro. It does not follow na yun ang sentimiento ng lahat. Dahil po, unang-una ilagay po natin sa ating isipan na 39 members po ang miyembro po ng Committee on Justice. So yung kanina po ay observation po ng ilang mga miyembro lamang. So hindi po ibig sabihin yun ay yun na po ang final na boto ng mga miyembro. Kasi nga itatalakayin niyo pa bukas no, yung isang impeachment complaint. Ano po ba ang pagkakaiba? Kasi may mga nagsasabi na napaka-weak yung naunang complaint itong kay De Jesus, no? Attorney De Jesus. At itong pangalawa ay kaya sila nagsampa ng isa pa na impeachment complaint laban sa Pangulo. So ano po yung nandito sa pangalawa na wala sa una? Well, kung tutusin, halos parehas naman po yung mga grounds, no? Pero kasi mas maganda kung bukas po nating iisa-isahin nang sa ganun, baka sabihin po ng mga tao, yun na yung sentimiento ng buong miyembro. So mas maganda kung bukas, matalakay din po natin ito. Kasi, well, nandun din po yung mga ilang allegation, kagaya po ng yung
sa graphing, yung allegation po ng graphing corruption, kagaya po dito. So bukas po yan ay hihimayin pa rin po yun. Okay. Pero siguro dito po muna tayo sa isa dahil yung bukas po i-reserve po natin para bukas. Okay, Congressman, huling tanong na lang po mula sa akin, no. So yung mangyayari bukas, tatalakayin yung pangalawang yung masa complaint, then magbobotohan po kayo, tama po, bukas din yung botohan. Bukas po ang botohan Oho. ng De Jesus at saka ng masa. Tapos, Congressman, kunyari lang, hindi naman sa pinanguna, kunyari magbotohan kayo na hindi talaga papasa yung dalawang impeachment complaint na yan, ay wala nang pwedeng uling mag-file ngayon hanggang next year. Tama po ba? Opo, pasok na po kasi ito sa one-year bar rule. Okay, Ayan. sige So, po. bukas talaga magkakaalaman, Yes. Congressman. And yan, abangan po ng sambayanan kung anong magiging decision bukas. Maraming salamat, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo.